tinubuang lupa. Wala na nga! Wala! Mga kasama, hindi biro ang kalagayan ng sambayanang Pilipino. Hindi nakakatawa kahit isang segundo ang ginagawa ng mga taksil ng mga Pilipino na nando sa palasyo, sapagkat tayo ay pinagkanuno sa mga higanteng puwersa na nais kumontrol hindi lamang sa ekonomiya ng bansa, kung hindi sa buong mundo. Ito po ang imperialistang Estados Unidos. Sa Pilipinas, pinapasok po ang siyam na deklaradong EDCA sites. Subalit, ang sinabi ng kanyang kapatid, 25 itinago. Ang 16 na base militar ng mga Amerikano. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tawag po dyan ay imperialistang proxy war, na tayong mga Pilipino ang gustong ipambala sa kanyon laban sa mga kapitbahay nating mga bansa. Ang malungkot nito, ang kinabukasan natin at ng ating mga apo ay isinanglana hindi lamang ang ating kaluluwa, kung hindi pati ang kinabukasan ng buong sanlibutan. Dahil kapag pumutok ang gerang ito, hindi po ito katulad ng gera noong Second World War. Ang gerang ito ay tinatawag na pandaigdigang digmaang nuklear. Ano po ang ibig sabihin? Ito po ay ang Dongfeng 5B. Ito po ay sandatang nuklear ng bansang China. Ang pwersa po nito ay 5 megaton. Ang ibig sabihin po nun, 10 kilometro hanggang 5,000 ang kayang maabot kung ito ay itututok sa base militar na tinatawag na EDCA sites. Isinubo tayo ng gobyernong ito nang hindi tayo kinukonsulta na gusto ba natin ang gera, gusto ba natin ang mga EDCA sites na ito. Kanina maraming sektor na nagsalita. Mahal ang bigas, mahal ang tubig, mahal ang kuryente. Pero mas mahal ang paparating na digmaan kapag napikon ang mga bansa na inapilit na inaaway sa ilalim ng imperialistang proxy war. Walang kaaway ang Pilipinas. Kaya dapat ipatupad ang tinatawag na neutralidad at huwag magpagamit ang ating gobyerno sa mga imperialista sa pangunguna ng Estados Unidos. Magbibigay po ako sa inyo ng example. Tingnan niyo po ng maigi. Kapag sinabi ko na detonate, tingnan niyo po.
tingnan nyo po ng maigi ang bilang. Mag-sample po tayo ng gera na sinasabi nila. Kapag nagpaputok ang mga kalaban ng Estados Unidos na ayaw naman natin, detonate! Pasan. Ay, nandiyan Yan sila. po ang estimated casualty. Dito po sa Lalo Airport, Sa amin. Cagayan. Yan po ang estimated na mamatay. 47,310. Ang mga masusugatan ay 132,780. Estimate pa lamang po yan sa isang base militar ng EDCA. Kahit na ikaw ay supporter ng mga Marcos, ng Robredo, Duterte, hindi kayo makakaiwas. Hindi tayo makakaiwas sa kapahamakan na dala ng EDCA na ito. EDCA site number 2, detonate! Santana daw, ubus na palang doon lang. Ayan po. Camilo Osias Naval Base. 12,830 na patay. Estimated na patay. At ang casualty po 17,640. Maaaring mas mataas pa po yan. Kaya kung meron tayo mga kamag-anak, kung doon kayo pinanganak, ang ating presidente, inilagay tayo sa ora peligro. Papayag pa tayo? EDCA site number 3, detonate! 600 minutes. Gugulo. Camp Melchor de la Cruz, Ubus ng Region 1, Region 2. Camu, Isabela, Gamo. 132 deaths, estimated deaths. Alex po ng mga bulong na tama. Mga nasugatan, maring nabulag, napaso ang balat, hindi nakahinga ng maayos dahil sa radiation, 371. Walang gamot, walang transportasyon, walang ospital. Paano ang mga nasugatan? Kandidato rin sila sa kamatayan, bunga ng proxy war na ito. EDCA site number 4, Detonate. detonate! Ayan po. Sino po ang mga taga Nueva Ecija? Taas mo ang kamay! Papayag ba kayo? Ang ating presidente ay papatayin ang ating mga kamag-anak sa lugar na ito. 112 deaths, estimated deaths, sa isang pindot na hindi man lang natin nais, na hindi man lang kayo kinonsulta. 20. Ito po yung isang klaseng bomba lamang. EDCA site number 5, detonate! Di ba dala-dala ko yung board? Basa Air Base, Pampanga, 266 plus deaths. Ang casualty, halos 1 milyon. Dito. Hindi yan pwede dito. Yung board ko. Sino mga taga Pampanga rito? Dapat simulan nyo na ang marcha! Dapat simulan nyo na ang pagkilos! Huwag nyo nang hintayin na dumating ang mga bomba nuklear na ito na sisira sa ating lugar. EDCA site number 6, detonate! Mactan, Benito, Ebuen Air Base, Lapu-Lapu,
Cebu, 1,301,000 deaths. Casualty, 1,172,000. Sa lahat ng mga Cebuano, ewan ko na lang kung hindi pa kayo magising. Maraming salamat sa iyo, Sir Pilay. Pero pag sumabog ito, Ingat po kayo pala. wala na ho talagang magigising. Huwag na po natin hintayin. Nakakatakot po ang sitwasyon na yan. At yan po ay totoo. EDCA site number 7, Lumbia Air Base, Cagayan de Oro, 311,570 estimated deaths. Mga nasaktan, injuries, kalahating milyon. Tayo mo kasi naman ng 600. Malungkot po, pero yun po yung totoo. Anytime, pwede pong mangyari yan. Kung papayagan natin, Argo. hintayin nyo pa ba magsona? Hintayin nyo pa ba na magsona? Alam mo lang yung ba? Pero yung mga EDCA site number 8, Antonio Bautista Air Base, Puerto Princesa. Napakagandang lugar. 154,000 deaths, 35,000 injuries. At yung nasa dulo na base militar ng EDCA dahil sa proxy war, Balabac Island, EDCA number 9, detonate! Medyo malayo po ito sa populated area, 3,000. Pero buhay pa rin po yan. Ngayon, kapag tinotal po natin yan, 9 lugar pa lang po ito sa estimated na nuclear blast ito. Ito po, mahina ang 2 milyon kaagad na mga kababayan nating mawawala. At halos 4 na milyon ang mga sugatan. Walang ospital, walang kalsada, walang tubig na maiinom, walang gamot. Paano ang mga maliligtas na ito? Ang epekto ng radiation kapag pumutok po ang mga bomba na ito, 1 taon na ang araw ay hindi natin masisilayan. Pero ang masaklap, hindi po siya siyam na base militar ng EDCA. Sabi ng kanyang kapatid, 25. Marami siyang ano. Ano po ibig sabihin yan? May tinatago pa ho palasyo sa atin. Pinuparan ko siya. At ito pa po, Bungot. sa darating na July 30, ilagay nyo na po sa inyong kalendaryo, bagong kataksilan sa ating mga Pilipino. Makikipagkasundo muli ang gobyerno ito at sa gobyerno ng Estados Unidos sa bagong kontrata na ang tawag ay 2+2 Military Intelligence Agreement na gagawin doon sa Taguig BGC Shangri-La Hotel. Darating ang dating hepe ng Central Intelligence Agency at ang hepe ng Department of National Defense ng Amerika. Nandun ang Department Secretary ng Foreign Affairs sa Pilipinas, Secretary Manalo at si Kibo. Kaya giba ang Pilipinas sa bagong 2+2 Military Intelligence Agreement. Ano ang reaksyon ng China? Ano ang reaksyon ng Russia? Pilipinas, ang tigas ng ulo nyo. Hindi naman po tayo yun eh.
Sila lang po yun. Konti lang sila. Wala po tayong dapat ikatakot sapagkat kinabukasan na ng ating mga anak ang nakataya rito. Hindi po ito simpleng posisyon sa gobyerno, kung hindi ito ay malinaw na dikta sa atin ng imperialistang Estados Unidos na manatili sila dito sa ating bansa at gawin tayong tuta ang habang panahon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang kapayapaan! Maraming salamat po.